Ang National Food Authority, mayroon po tayong total of 10 NFA-owned warehouses. So kung sinabi nating NFA-owned warehouses, ito ay yung talagang pagmamay-ari ng warehouse ng National Food Authority. Then we have 2 leased warehouses dyan sa Mangaldan, so yung unique warehouses. And then we also have yung pinahiram sa atin ng provincial government of Pangasinan na warehouse sa Santa Barbara, and yung pinahiram din ni Congressman Celeste dyan sa Alaminos. So in total, we have 14 warehouses to serve our public. May balak pa po ba tayong magdagdag ng ating bodega or imbakan po nitong bigas para po sa mga residente po? Ang National Food Authority kasi depende rin doon sa ating kapasidad, ano. So as of this time kasi may mga spaces tayo to accommodate yung mga palay deliveries ng ating mga farmers. So but we are also evaluating kasi paparating din yung ating harvest season. Kung kinakailangan na mag-list tayo ng additional warehouses, we will recommend po sa ating higher authority. Yes, sir. Paano naman po nakakatulong itong Benteng Bigas Program sa pagpapanatili po ng sapat na supply ng bigas sa mga residente, at ano rin po yung mga ginagawa po nating hakbang upang maiwasan po yung hoarding o di naman po kaya yung maling pamamahagi ng bigas sa ilalim po nitong programa na panukala po ng ating gobyerno po? Benteng Bigas, meron na program ng government kasi is for the vulnerable sectors lang muna ito, ano. So pag sinabi nating vulnerable sectors, yung senior citizens, yung mga PWDs, yung mga minimum wage earners, kabilang po sila doon sa inutukoy natin ng mga vulnerable sectors. So we make sure naman na natutugunan natin yung kanilang pangangailangan, lalo na ngayon na tumataas yung mga presyo. Yung pagtaas ng presyo ng langis, we are expecting na tataas din yung presyo ng ating basic commodities. So siguro, ang maitutulong ng Benteng Bigas meron na is to provide cheap and affordable rice, quality affordable rice sa ating mga sectors na nangangailangan nito. Yes, sir. Nagkaroon na po ba or naka-experience na po ba itong ating tanggapan ng kakulangan sa bigas sa kabila po nitong programa? At if ever po na naka-experience na tayo, ay paano naman po ninyo ito na-resolve po? Since the opening of the program, wala pa naman po tayong na-experience na kinulang tayo ng supply ng bigas para sa programang ito. Gaya nga ng sabi ko, ang Pangasinan is the production area. So marami tayong bigas dito sa Pangasinan. Kaya sinisiguro natin na ang stocks ng National Food Authority ay sapat para doon sa programang Benteng Bigas meron na. Yes, sir. Paano naman po mapapalakas itong koordinasyon po natin sa pagitan nitong NFA at saka sa mga local government units at saka syempre dito po sa mga rice distributors? At siguro pang huli rin po ay ano rin po yung mga mensahe ninyo sa mga beneficiaries po dito sa ating programa po? Actually, continuous po yung coordination natin sa mga local government units para avail dito sa Benteng Bigas meron na program ng ating government. Kasi nga gaya ng sabi ko, sa patuloy na pagtaas ng mga presyo ng basic commodities, malaki ang may tutulong nito sa ating mga mamamayan. At siguro ang message ko na lang, yung suporta ng ating local government units dito sa Benteng Bigas meron na, kasi sila yung ating distribution partners sa bigas na ito. So sana tuloy-tuloy yung pag-avail nila. Actually, ang Municipality of San Fabian will be conducting one activity bukas for the yung sa kanilang kadiwa. We will be distributing rice tomorrow through the Benteng Bigas meron na. So we also inform the public na yung bigas po na binibenta natin sa ngayon na yung maganda pong klase ito. So we assure you na this is
while it is cheap, it is quality rice po yung binibigay po namin.